Ayan, heto na. Nagsalita na po itong si Mayor Magalong sa media interview. This is right after the hearing sa Senado, no? At dito na sinabi na talaga ni Mayor Magalong ang dahilan, ang pinakadahilan bakit siya nag-resign sa ICI ni Bongbong Marcos. Okay? Halatang halata na una, tinanggal nila itong si Mayor Magalong kasi pupunta na sa Big Fish. Pupunta na sa Big Fish eh. Kung ano-anong mga ibinibintang dito nila kay Mayor Magalong. Kaya pakinggan po natin dito si Mayor Magalong at magre-react po tayo dito sa kanyang i-reveal dito kung bakit siya umalis dyan sa ICI na yan. Okay? Heto, panoorin natin. Mayor, nabanggit mo kanina yung below the belt, yung kapalit ng pagpasok mo sa ICI dahil dun sa mga tennis sa project. Yeah. Hingi lang kami ng more details doon. Sino yung Yang tennis project ng Baguio, pinagbibintangan si Mayor Magalong dyan kasi si Diskaya raw ang kontraktor dyan. Pinagbibintangan si Mayor Magalong na party siya dyan at kinurap yung tennis court na yan. Yan ang ikinagalit ni Mayor Magalong. sa likod noon, or may idea ba kayo bakit ganun, Mayor? Well, siguro ayoko nang balikan, ano? Pero yung pagkakagawa kasi nung pag-hold nung press conference na yun, okay na yung ibang mga issues eh. Yung I'm not an investigator, I'm just an advisor. Maski na kinontradict na nila yung mga Insulto sa kanya yun, ha? Sinali siya doon sa ICI. Ano kayang nakita sa Administrasyong Marcos na sabihan siya na you are not the advisor, you are not an investigator. So, anong purpose na kinuha niyo si Mayor Magalong? Di ba? Ako, hindi na akong magtataka dyan kasi kung anong ginawa nila kay VP Sara, yun rin ang ginawa nila kay Magalong. Anong ginawa nila? Ginamit nila si VP Sara. Ngayon naman, si Mayor Magalong naman ang ginamit nila. Ngayon, na nadidihado sila dito sa kastrikto nitong si Mayor Magalong at gusto ni Mayor Magalong ng transparency ng lahat ng mga galaw. Baka merong nasasagasaan kaya siya ngayon sinisiraan. Wala palang power si Mayor Magalong sa ICI, di umalis na lang siya. Di ba? Pili nila, pati yung I don't have authority over the PNP. Kailangan ko sila, di ba? As investigator. Kailangan ko, I cannot do it alone. Thousands of cases yan eh. Anong akala ninyo kay Mayor Magalong? Utusan ninyo? Di syempre, humingi kayo ng tulong kay Mayor Magalong, bigyan nyo naman siya ng resources. Like for example, yung PNP. If may kailangan siya doon na lahat ay gagalaw. Kasi if itong Administrasyong Marcos na ito, if gusto nyo talagang ma-eradicate yung corruption na ito, sana all out na kayo. Ibigay nyo na ang dapat ibigay kay Magalong to be an effective effective investigator. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong si Bongbong Marcos, ang bagal-bagal na kumilos. Kung si Presidente Duterte pa ang nasa sitwasyon ni Bongbong Marcos, wala na. Marami ng mga congressman, government officials na tinanggal. Siya, wala. Wala talaga. Walang progress itong corruption na problema. Wala. Investigate dito, investigate doon. Ang bagal-bagal. Ganyan po kabagal ang ating presidente ngayon. Parang bao. Parang turtle. And I don't have the reach. I cannot just simply go around and do my own investigation without the help of the Philippine National Police. Correct. Kailangan natin. Kasi gusto natin Kailangan niya ng pulis para mabilisan na. Kasi ang sobrang daming ng kurap eh. malaman ano yung totoo and file cases.
So, di ba, kailangan natin lahat ng mga pwedeng tumulong. Correct. PNP, lahat ng investigating bodies, kailangan natin lahat. Pati na rin yung mga lawyers. Ang daming nga gustong tumulong na lawyers, mga civil engineers. Pati nga mga technical, mga standards na technical, mga testing centers. Ang daming gustong tumulong para lang, parang malaman lang talaga natin at dapat maayos ang investigasyon. Pero yung pagkatapos mong banggitin lahat yan, tapos bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court, I think below the belt yun. Below the belt at walang hiya talaga itong administrasyon ni Marcos. Ewan ko na lang, no? Kung anong mangyayari pagkatapos ng termino niya. Siguro nakakahiya. Wala sa kalingkingan talaga ang mga nagawa niya. Sobra talagang pagsisisi ang taong bayan dito sa bangag na ito. To do with kaya mararamdaman mo talaga na maanumalya rin yung paggandak doon na yan. Sa tingin ko, maanumalya rin yung paggandak mo ng press con na yan. Di ba? Sa madaling salita, yung ICI na yan, wala yan. Ano lang yan, papapel lang yan. Sabi pa nga ni Marcoleta, anong purpose natin dito sa Blue Ribbon Committee kung yung ICI na yan, may sarili rin silang mundo. At parang binabaliwala na lang yung Blue Ribbon Committee. Di ba? Kontrolado. Alam ko na yan eh. Ginawa yung ICI na yan para pagtakpan yung big fish na yan. Ito analysis ko lang. I might be wrong. I might be correct. But my analysis is ginawa yung ICI na yan para pipiliin lang kung sino yung isasangkot dyan sa korupsyon na yan. Sa tingin ko nga, hindi yan papunta ni Romualdez at ni Zaldico eh. Kawawang bayan talaga. And probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Sabi niyo po, mukhang yung ka na business. Wala mo, parang sa ngipin yan eh. Maya-maya, pag nagpapalinis ka ng ngipin, tapos biglang may na tinamaan na nerve, bigla kang mapapaaray. Sino kaya yun, sir? Siguro, any more questions? Pero sa inyo po, Mayor, credible pa rin naman yung investigation na ICI? Oo naman. Ako, naniniwala pa rin ako na magiging maayos pa rin yan. Nandiyan naman sila, Secretary Babes, si Chairman Reyes, si Ma'am Rusing, at ito parating nga si General Asurin. Sa tingin ko, basta tuloy-tuloy lang investigasyon. Huwag lang i-rein. Magiging credible. Mayor, would you say independent pa rin po yung investigasyon ng committee? Hindi yan independent kasi mga tauhan ni Bongbong Marcos ang nandyan. Sa yung pumalit niya, si Azurin, tauhan rin ni Mike Marcos yun eh. Diba? Outside force? Nung nandun naman kami, wala naman pressure actually. Nakapagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. So, ibig sabihin, simple lang yun. Huwag ka na mag-imbestiga. Yun ang message dun eh. Ang tanong, bakit ayaw nila na mag-imbestiga itong si Magalong? Kasi ikaw, Magalong, papunta na yung investigation mo kay Zaldico. At kung si Zaldico ay imbestigahan mo, papunta na rin yan kay Martin Romualdez. At kilala kanila na ikaw po ay walang sasantuhin. Kilala kanila eh. Diba? You don't have any authority over the PNP despite the fact na may MOU. Sir, dahil... Simple lang yung message na yun eh. Huwag ka na mag-imbestiga. So, ano pa purpose ko? Bakit ako nandun? Correct. Di dapat mag-resign na lang ako. Sir, can you think of any specific something na na-discover nyo? I have my suspicion
Pero I won't share it with you. I'm sorry. Pero sir, you will share it with the appropriate body when the time comes. Sir, ano yung masasabi nila yung sa tennis court po sa Baguio? Yeah, alam mo, pinapa-third party ko nga yun eh. Very transparent kami doon eh. Unang-una eh. Hindi pa namin binabayaran. It's worth about 118 ba yun? 114 million na tennis court. Maganda yung structure nun. Nagkamali-mali lang yung aming... May mali rin yung aming engineers. May mali rin yung contractors doon kasi minadali nila yung finishing eh. Yung structure maganda. Yung finishing lang kasi nga nagalit na ako doon eh. Na ipatawag nyo na yung St. Gerard na yan. Kasi bakit subcontractor ang kausap natin? Ipatawag nyo na, otherwise ite-terminate ko siya, ipapaklis ko siya. Kaya yun na yan. Minadali nila, nung umuulan, sa kanila nilagay yung mga finishing touches. Yun, nagtuklap-tuklap yun. Ay, hindi pa. Malaki pa. Stricto talaga siya. 26 million pa yung hindi namin binabayaran. Retention, hindi nila makukuha yun. Retention. Meron silang liquidated damages. Eh. Umabot na nga ng 5 million. Eh. At 20,000 per day. That's 600,000 per month. Almost 700. So, ilang buwan na liquidated damages siya. Alam mo kung sabi nga ni Diskaya nung nakausap namin sila noon sabi niya, ngayon lang siya, bihirang-bihira daw siya makamit ng LGU na walang hinihingi sa kanya. Pero nakuha po yung project through bidding. Ay, very open yan. Very transparent. Walang kaduda-duda yan. Sa Baguio kasi bawal eh. No, very confident siya dyan sa tennis court project niya. Meaning to say, alam niya na wala siyang ginagawang anomalya dyan. Bawal kang magkarga doon. At 2022 yon. Wala pa kaming alam dyan sa mga St. Gerard na yan o mga Timothy na yan. Wala kaming kaalam-alam sa kanila. Sa mga Diskaya, wala kaming kaalam-alam na marami mga kalokohan pala sila. Last na lang, Mayor, may instruction ba sa inyo ulit ang Presidente after na umalis kayo sa ICI? Wala na. Wala na akong communication with the President. Pero sir, tingin niyo dapat maging transparent and open na ba ang ICI sa investigasyon? Tama naman yun na kailangan talaga i-open nila para at least walang pagdududahan. Pero ako na mismo nagsasabi kasi nag-a-attend naman ako ng hearing eh. Although may ikot din ako, tapos nag-a-attend din naman ako ng hearing. Wala akong nakikitang pinagtatakban doon, no? Kaya nakikita kong kumbaga may anomalya. Wala. Malalaman ko naman eh. Thank you, Mayor. So, ayan ha. So, malinaw yun, no? Na malinis talaga yung trabaho ni Mayor Magalong doon sa kanyang tennis court sa Baguio. Tapos, yun pa ang pinagbibintangan nilang corrupt raw itong si Mayor Magalong. Halatang sinisiraan siya eh. So, ayan, mapapahiya lang kayo dyan kung lagi ninyong binabanatan ito si Mayor Magalong kasi talagang mag-iingay ito sa mga corruption at patungo ito sa mastermind. Di ba? Yan, ano masasabi nyo ha? Mag-comment kayo ha? At basahin natin yan at usap-usap tayo sa comment section. Like, share the video para marami po ang makaalam at malaman nila ang katotohanan at subscribe sa Donmar TV ha. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, updated ka pa. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.